Good morning sa inyo mga brothers. Ito, welcome na naman sa aking channel. Matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload ng ating mga video sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Dahil naging busy po tayo halos isang buwan. Nagbago na po tayo ng pwesto. Wala na po tayo sa Pag-asa dahil yung pong pwesto natin doon nabili na po ng Chinese. At saka dito sa bandang Tagpos, malapit po sa may bandang hospital. Itong ating bagong pwesto ngayon mga brothers, ito po yung malapit sa LTO Binangonan. Ayan, pag nakarating po kayo dito sa Binangonan na LTO, at least may makakapagturo na po sa inyo dito sa aking bagong pwesto. Ngayon meron tayo dito nga gagawin. May upload ko sa inyo, may share ko sa inyo. Ito po galing po itong Antipolo. Nasiraan po siya sa bandang Taytay o Tikling. Galing na po ito sa ibang gawaan. Binaklas na nila yung mga wirings, ECU, yung mga sensor, pero hindi pa rin nila ma-trace kung ano talaga ang naging problema nitong ating motor na MXI 125. Ngayon mga brothers, ito binaklasan natin yung kanyang mga play range. Susubukan natin maayos itong kantong problema. Step by step natin, turo ko sa inyo kung anong magandang gawin pagka ganito ang problema ng inyong motor. Ngayon, ang ginawa natin dito, tinanggalan natin yung kanyang play range. Ngayon, una natin gagawin mga brothers, yung kanyang battery, checkin natin. Siyempre, dapat po nasa tamang voltahe yung kanyang battery para makapag-trabaho yung kanyang ECU, masuplayan siya ng accessory wire. Ngayon ito, nung chinek natin, medyo nabuwasan na. Bago na po ito mga brothers, pinalitan na po yung unang gumawa. Pero hindi pa rin nila mapalabas yung kuryente. Ngayon, ang ginawa natin, chinek na natin yung mga wire. Ayan, kung mapapansin po ninyo, nakapakas na lahat. Ito pong mga wire na to, talop-talop na po ito mga brothers, yung ating nung nakarating dito. Bali, iba, tinanggal na lang natin yung tape. Ngayon, sisimulan natin gawin to mga brothers. Ang una natin step dito mga brothers, siyempre, yung kanya accessory wire na manggagaling sa susian, dapat po, lahat yan may mga koneksyon. Gagamit po tayo ng test light mga brothers para po matrace natin yung kanyang voltahe dito sa ating fuel pump kung may lumalabas. Nagsusupply dito po sa kanyang injector, sa kanyang ECU, sa kanyang regulator, at yung iba pa mga brothers na panggagalingan ng sinusupplyan ng kanyang accessory wire. Ngayon kailangan gumamit po tayo ng tester mga brothers o test light. Yan, meron tayong test light dito na napakalaki nung kanyang clip na negative. Lagyan natin sa negative ground. Checkin natin yung kanyang accessory mga brothers. Una, iyon natin yung susi. Ayan, naka-on na siya. Ngayon ito, tanggal na po ito mga brothers nung binaklas namin. Ito po, mayroon siyang tape. Ayan, ngayon ang gagawin natin dito mga brothers, checkin natin yung kanyang voltahe dito sa kanyang kung mayroon siyang kuryente pumapasok. Ayan, dapat po yan mag-ilaw. Ayan, may ilaw siya mga brothers. Ibig sabihin, okay po itong supply dito sa kanyang injector. Dito naman sa ECU mga brothers, dapat checkin natin yung kanyang wire. Ito. Okay, yan yung positive mga brothers. Yung kanyang sa kanyang fuel pump nung tinest natin, meron din po ito mga brothers. Ayan, chinik na rin natin ito mga brothers, pero meron naman siya. Pati rito, okay naman to. Ngayon, i-check natin yan, tutuklasin natin kung bakit po walang kuryente nitong motor na to. Ito po, galing na po sa ibang shop to mga brothers. Pero bago natin simulan to, mga brothers, kung napasya kayo sa channel, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, pakipindot po notification bell button. Piliin niyo po yung all para updated po kayo sa mga video na aking i-upload, okay? Okay mga brothers, siyempre ang una natin ginawa dito para matrace natin kung bakit wala lumalabas na power o kuryente itong kanyang ignition coil. Ngayon, ang ginawa natin mga brothers, siyempre checkin natin yung kanyang positive wire o yung kanyang positive na manggagaling battery. Ayan. Una sa ignition switch, okay naman. Papasok dito sa kanyang ECU, okay naman po yung kanyang positive. Chinik natin. May pumapasok naman po rito. Pagdating naman po sa kanyang fuel pump, chinik din natin, gumamit tayo ng test light, okay naman siya. Sa ignition coil, chinik din natin, okay naman mga brothers.
Pati po rito sa kanyang fuel pump, okay naman. Dito sa kanyang charging, okay naman po ang pumapasok na wire na positive sa bawat parts ng ating motor para mag-function ang bawat pyesa. Ngayon, ang ginawa natin second step, yung kanyang ground sa kanyang ECU, chinik natin. Siyempre, gumamit tayo ng test light, nilagay natin sa positive. At saka natin tines yung kanyang ground, okay naman siya. Ayan. Okay naman po siya mga brothers. Ngayon, ang ginawa natin na second step mga brothers, yung bawat wire ng bawat sensor ay chinik natin mga brothers kung may putol yung kanyang wire. Ayan, chinik natin yan isa-isa hanggang dito sa magkoconnect sa ECU na magbibigay ng sense sa kanya para siya gumana. Okay naman po, chinik natin yan mga brothers. Okay naman po siya, walang problema. Pagdating naman po dito sa kanyang ignition coil galing ECU, okay naman yung kanyang wirings. Chinik natin yung kanyang continuity, gumamit tayo ng tester. Okay naman po siya. Dito sa kanyang injector, okay naman po siya mga brothers. Pero bakit wala pa rin siyang kuryente mga brothers? Yan, tatayo muna ako para makita natin ng buong lubos. Ayan. Ayan mga brothers, so check na natin lahat ng wire. Okay naman po yung kanyang positive at saka yung negative, yung mga wire ng kanyang sensor, okay naman po yung kanyang connection, walang putol. Ngayon, ano ba problema? Itong kanyang ECU o itong kanyang pulser? Ayan. Okay mga brothers, bago tayo magpalit ng pyesa mga brothers, i-double check muna natin mabuti para po sure ball. Ayan. Ngayon, na-check na natin lahat ng wirings, okay naman po siya. Bali, dalawa na lang po hindi na-check itong kanyang ECU at saka po yung kanyang pulser. Ngayon, itong pulser, checkin natin yung kanyang reading, yung kanyang resistance. Dapat po nasa tama. Dapat siya, pasok siya sa 200 or 300 ang kanyang reading. Okay? Gagamit po tayo ng tester. Ito. Para po mabasa natin yung kanyang reading ng pulser kung nasa tama pa. Ngayon, kung ito po ang may problema, itong pulser, papalitan po natin ng pulser. Kasi kadalasan po minsan, ang problema, pulser lang. Kaya po, walang kuryente yung kanyang motor. Iset lang po natin sa 2K mga brothers yung kanyang tester at saka natin testingin itong kanyang tester. Ayan mga brothers, nasa 286 ohms mga brothers. Ibig sabihin, pasok po siya sa standard. Kaya lumalabas mga brothers yung kanyang pulser okay. Kaya ito, ang naging problema nito ng mga brothers, itong kanyang ECU. Ito, sure ball na ito mga brothers. Papalitan po natin itong ECU 100% mga brothers. Ayan. Ito problema nito. Ito. Ngayon ang halaga po nito more or less nasa 5,000. Pabibilin natin yung may-ari dahil na-check na natin lahat ng problema. Okay naman, ito lang talaga ang problema itong ECU. Kasi ang gusto kasi bago bilhin to, ma-check muna lahat. Okay? Ito 100%. Pagka hindi po ito si problema nito mga brothers, hindi na po magme-mekaniko mga brothers. Sure bull yan. Okay? Abangan nyo mga brothers, pabibili tayo ng ECU nito. Nasa 5,000 po ito mga brothers. 2,000 years later. Okay mga brothers, ito. Dumating na po yung ating in-order na ECU mga brothers. Doon sa ngayon lang po dumating. Tama-tama, may ginagawa akong taga Bulacan. Ito, dumawi sa atin taga Bulacan. Binaba natin yung makina. Ito mga brothers, nilinis na natin yung crankcase. Tapos nagpalit tayo ng ng connecting rod tsaka bearing. Ngayon, ang isang problema niya, yung kanyang camshaft. Baligtad po yung pagkakakabit ng kanyang, kasi nagpalit po ng bearing, nung sinalpak. Nagka-problema po dun sa barbula. Kaya ayusin ulit natin itong kanyang camshaft, okay? Ngayon itong mga brothers, itong ating sinasabi ko sa inyo na ECU problema ito. Nakakuha tayo ng ECU na bago ito. Na may sasalpak dito para mapalabas natin yung kuryente. Dahil na-check na po natin lahat yung wiring niya. Naipakita ko rin po sa inyo kung paano pag-check nitong wiring nitong ating MXI 125 na Yamaha. Okay, ngayon testingin natin to. Okay, i-testing natin kung may kuryente. Pero ito, testingin muna natin yan. Ito yung luma, di ba? Pantarin mo, walang kuryente. Para pakita natin sa... Sige.
Wala. Okay, ngayon. Yan. Sige. Wala. Salpak natin itong isang ano. Salpak mo yung ECU isa. Ayan. Okay, ngayon testingin natin kung may kuryente. Ayan, okay na mga brothers. Okay, malakas na yung kuryente, okay? Ayan, ganyan lang po pag-check ng ating wiring. Pagka may problema po, ayaw magpalabas ng kuryente. Bago tayo bumili ng ECU, dapat i-check natin isa-isa yung mga wiring para po sureball pag bumili tayo ng pyesa. Ayan. Naayos na natin mga brothers at tumira nito isa nating ka-brothers, yung anak kong panganay. Ito yung mataba. Okay? Hanggang dito lang mga brothers at maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat.